Hi guys! Nandito ako ngayon sa Festival Mall at may imimit akong kaibigan. As usual, siya pa din. Siya lang naman ang meron ako, charot. Ayun nga, andito tayo sa Festival Mall kasi nga, magmimit kami at manlilibre daw siya. Ewan ko kung kailan ako makakabawi sa kanya. Pero sa tagal namin magkaibigan, alam na namin yung kailangan namin ng kausap, pag kailangan namin ng isa't isa. Ewan ko ba, hindi naman kami madalas mag-usap, pero gano'n naman talaga yung magkaibigan, di ba? Hindi niyo na kailangan araw-araw na magchismisan, pero alam niyo kung kailan kayo, ayan, ang tsura ko. Haggard. Kung kailan niyo kailangan ng isa't isa. So, sa tagal namin magkasama ay parang basa na namin ang isa't isa kung gusto ba namin makasama o hindi. Charot. So, iniantay ko siya. As usual, ako na naman ang naghihintay. Ewan ko ba? Lagi na lang ako ang pinaghihintay. So, na yun, ninaabangan ko siya na dumating at i-video ko. Di ko nga alam kung saan siya magagaling, sa kaliwa o sa kanan. Pero go lang. Andito tayo sa ground floor ng Festival Mall. Naalala ko dati guys, dito ako nagtatrabaho. Ilang trabaho ang pinasukan ko dito. Malapit lang kasi ito sa bahay namin. Pwedeng lakarin. Tapos, pwede ding hindi. Sa Festival Cinema ako dati, unang-una nagtrabaho dito. Tapos, hindi ko naman alam, ayan na siya, oh. Tignan nyo nga yan, guys, kung anong ganap niya, oh. Hindi na lumiit. Nangangarap na magpapayat, pero hindi naman nagda-diet. So, ayan, guys, dinala niya ako dito sa Greenwich. Ayan, nilibre niya ako dyan. So, ayun nga, dito ako unang nagtrabaho. Tapos, alam nyo ba, antukin ako noon kasi nga, buntis pala ako dun sa panganay ko. Alam nyo ba, ang pasok po, alas 10, nagising ako 9:30. Hello, nilakad ko lang yan mula dun sa bahay namin. Siguro, nalakad ko siya na within 15 minutes. Dahil nga, late na ako sa Festival Cinema, kailangan, magbibihis ka pa. Tapos, magme-makeup. Ay, sabagay, hindi naman masyadong required ang makeup dun. Maputla ka. Kaya, minsan nagagalit si Ma'am Josie. So, ayan na nga, guys. Kumain kami ng ganyan. Ayoko, di ba nagda-diet ako? Ayan, kung napakain naman ako niya ng ganyan, wala namang, at least walang kanin. Siya din naman daw nagda-diet. Ewan ko ba, pagkasama ko siya, sasabihin niya, nagda-diet ako, bawas sa akin ng kape, bawas sa akin ng ganyan. Tapos maya-maya, way dala si Ali, yung kaibigan niyang isa ng, ng coffee, iced coffee. Sabi ko, akala ko ba dito, bawal ang kape. Tsura ko, ang haggard. Diyos ko po, halatang may pinagdadaanan na isang taon. Oh my goodness, ang pangat ko na talaga. So, ayan na nga guys, sumunod kong trabaho dito ay sa Tosh naman kami. The Old Spaghetti House kami. Madalas na headhunter kasi kami nun sa Convergys, yung call center. Tapos naghahanap kami ng tao na mag-a-apply, ang dungis ko kumain. Para mag-apply sa Convergys. Tapos ayun, kami yung sa kanila, maghahanap ng tao. Tapos may free meal. Ayun. Masarap doon yung The Old Spaghetti House. Ang sarap ng tinapay at Alfredo nila. Sino nakakain na guys ng Alfredo sa The Old Spaghetti House? Ang sarap. Tsaka dun sa Bistro New Delhi, doon naman yun sa South Mall. Na-assign kami sa mall, masarap kasi malamig. Pero pag na-assign ka sa mga field na mainit, oh my God, ang sakalap. Tapos ang last kong trabaho dito sa festival, putik na aso. Ayan, yung huli kong trabaho naman dito, ang pangit ka talaga kumain. So, ayun, pagpasensyahan ko, nandugyot mo kumain. Sa naman, Tronix Imaging, yung nagpipicture, nagpiprint ng picture, basta nagpipicture, mga gano'n, nag-e-edit. Pero hindi ako nag-e-edit nun, guys. Siniwas ako mag-edit. The last time na nag-edit ako daw, IG picture, nilagyan ko ng lipstick yung lalaki. Buti hindi sinoli. Kasi kung sinoli yung babayaran ko yun, guys, magkano ang isang picture ng 70 pesos, 4 na peraso, 60. Di wala ako ng pera. Oh my goodness, sabi ko, sana hindi na pabayaran. Okay lang, tinanggap niya naka-lipstick siya. Kaya sabi ko, ayoko na. Pagka-ID picture, hindi ko na ini-edit para walang gulo. At bira talaga ako humawak ng computer. Doon na lang ako sa counter, sa camera, mag-print naman ako. Minsan palpak, baliktad yung, yung ink ay atay.
Sa likod lahat. Eh, pag sa likod pala yun na print ng papel, dapat glossy. Sa likod yun nabubura. Usa siyang mabubura. Kaya ay naku, tagpunas ka na, tagbayad ka pa. Tas minsan may ink blot, may mga tatlong uri yun ng pagkakamali sa isang ano, eh. Hindi naman kasalanan 'pag ink blot, kasalanan ng machine yun. Pero, basta ang hirap ng pinagdaanan ko dun sa Tronics imaging na yun kasi ang labo-labo pa ng mata ko ta's nakasalamin ako parang sobra-sobra naman yung grado. Kaya parang may mababaw, may ano sa nilalakaran ko. Kaya mas gusto ko nalang runner ako. Ewan ko ba mahirap ako pagdating sa mga ganyan trabaho. Tas yung last kong trabaho sa SM naman, mas masarap dun sa SM kasi chika-chika ka lang sa mga customer. Tas pabilhin mo lang ng maraming dun sa paninda mo, solve ka na, makakakauta ka na. Di mo kailangan na makipag-entertain sa mga tao na sobra-sobra. Naranasan ko sa Tronex case na inaway ako kasi sabi niya, "Binabastos mo ako." Eh, kasi kailangan lagi do'n papaalala mo na, "Ma'am, wag niyo pong basta may pipindutin ka do'n 'pag may magpapa-print sila na wag nila pipindutin yung isang button do'n para hindi ma-copy ang mga pictures nila." Kasi magdadala-dalawa 'yan 'pag na-copy nila 'yun. So, ang laging paalala, "Ma'am, wag niyo pong pindutin yung ganito para hindi po ma-copy lahat ng mga pictures niyo." My God, nagalit, nagwala. "Asang manager niyo? Asang manager mo?" Pinapahiya ko daw siya, wala daw ba siyang alam sa computer. Eh, malay ko ba naman at saka lagi yun ang pinapaalala ng mga kasamahan ko, ng manager ko sa mga nagpapa-print tapos siya lang talaga yung nagwala ng gano'n. Oh my God, babae yun, dalaga naman yata yun. Pero gano'n, mainitin ang ulo niya. Pero sabi na yung ma'am, ako na nga diyan." Oh, gano'n. Tapos sabi ni ma'am, "Umuwi ka na nga, umuwi ka na." Sabi sa akin. Tapos na-depress na naman ako no'n. Yun yung time na ano, single parent na ako. Tapos kailangan ko yung trabaho mo. Tapos ang dami-dami mong iniisip tapos talilipasan ka pa ng gutom. Ay, oh my goodness. Do'n ko naranasan na nagkanda, lagas-lagas ang buhok ko sa stress. Tapos papasok ka ng 10 PM, uwi ka ng 10 PM, tapos hindi ka pa kumain. Minsan ang daming tao, natatambakan ng tao. Makakakain ka 10:00 na ng gabi. Kaya dun parang naramdaman ko talaga, may bumubulong-bulong na sa akin, day. Masaya naman siya yung kapag sasahod ka na, pero kapag sa araw-araw ng trabaho, ayaw mo naman umabsent at sayang ang araw eh, nagbabayad ka ng bahay, bayad ka ng tubig, ilaw, tapos magpapadala ka sa anak mo, uuwi ka sa Bulacan para makita ang anak mo. Tapos pagbalik mo na naman ng trabaho, gano'n na naman yung dilemma mo araw-araw. Kaya sabi ko, "Diyos ko sana makakita ako ng tao." Hindi na lang ako pagtatrabaho eh. So ayun nga, nakakita naman ako ng hindi pinagtatrabaho, yun nga lang. Susumbatan ka pagkakulang ay 'pag hindi mo na budget ang pera at pagsasabihan ka ng kung ano-ano. Pero umanda talaga siya 'pag hindi umaman ako. Makakita lang ako ng AFAM, guys. Bahala siya sa buhay niya, charot. So ayan na nga, guys, ayan magkasama na kami. Sinamahan ko siya mag-grocery. Kahit ayan, bumalik pa ako diyan para salaminan yung sarili ko. Ha, gosh. Ako yung nag-ano, sabi ko ako yung magtutulak. So ayan, guys. Diyos ko po, nung kasama kami sa bahay niyan dati, payat naman yan siya. Ewan ko ba nung naghiwalay kami, ba't nagkaganyan na yung katawan niya. So, ayan nga, magkasama kami sa hirap at ginhawa niyan. Pagka wala siya at meron ako, di ako naman ang taya. Pag siya, meron, ayan, katulad niyan, may sahod siya. Siya naman ang taya, tas magyayaya siya. Ewan ko, marami na rin akong utang na loob diyan. Kasi lagi niya akong inaalalayan 'pag wala ako. Tapos ayan, nagyayabang naman siya diyan sa yogurt na daw na 'yan. Ang hinayang ako, kasi kanya-kanya kaming bayad diyan. Tapos ang mahal-mahal diyan, nabigla ako. 'Di na ako nakatanggi, in-order na niya, pero sabi niya, "Kanya-kanya tayo dito, ha." Ang mahal ko yon. Diyos mio, 200 plus. Pero hindi na ako umimik. Ayan, yung frozen yogurt, may real fruits kasi siya. Tas may mani, alam mo, addict talaga ako sa mani. So ayun nga, guys, ang dami ko na nakuwento this time at marami na rin kayong nakuhang hindi magandang aral dito, charot. Ayan, dito lang yan sa ground floor, guys, ng Festival Mall kung gusto nyong puntahan. Tignan niyo naman, guys, mga real fruits siya. Tignan mo, may strawberry, grapes, may ano nga yan, dragon fruit, tapos may ano ba ito, blackberries ba yan? Tapos may ano, ganyan-ganyan. Ang daming real fruits.
Masarap naman siya pero parang maasim-asim, ayan masarap yan, oh. Lychee, first time ko makakain ng lychee, diyaan lang. So, ang daming first time kasi 'pag pang-mayaman talagang pagkain, hindi ko naman afford 'yun, napilitan lang ako. So, ayan na nga, happy naman kami. After that, kinuha namin yung mga padala ng bayaw ko doon sa outlet ng asawa ko. Sinamahan niya pa rin ako, pinag-drive niya ako ng ano nila, ano ba yung e-bike ba 'yun? Tapos na-traffic kami, inabot kami ng halos ilang minuto dun sa daan. Kalapit-lapit, ta's sinatig niya pa ako dun sa may parang malapit na daw ako sa bahay namin. Basta mabait naman yung kaibigan ko na yan, sobra-sobra na talaga kaso hindi pa siya nagkakaanak. Good thing na hindi pa siya nagkakaanak at nakakagala pa kami anytime, anywhere. Niyaya niya nga ako mag-Baguio. Oh my God, anong gagawin ko sa Baguio? Diyos ko po, wala ngang pangkain, Baguio pa. Pero okay lang, at least try siya magyaya, 'di ba? Hindi niya nakalimutang ipaalala sa'kin na, "Uy, kasama ka sa pangarap ko." Charot. So, ayan nga. Kaya minsan gustong-gusto ko siyang i-treat kung saan man. Sarap talaga niyan, guys, oh. Pero sa ngayon hindi pa natin afford 'yan kasi this year talaga parang ang bigat-bigat para sa akin ng mga pangyayari sa buhay ko. Ewan ko, o dahil ba marami yata akong pangit na nagawa sa buhay ko, ayan, magkasama na kami. At kasama na kami at pilit naming kinakain at nilolonok ang 200 plus na kahit nanghihinayang, "Sige na nga, minsan lang naman 'to at lahat ng mga stress natin sa buhay ilagay natin dito." Ewan ko anong pinagsasabi ko diyan, bakit hindi ko marinig. At ang hirap ng i-unmute nung ano, 'pag na-mute mo sa unahan. So, ang haggard ko talaga, ay hindi ko alam kung sa ilaw ba o sa camera ka. Sarap. Maasim-asim na hindi mo maintindihan. Sabi ko, "Pangit ang lasa." So, ayun lang guys sa mga pangyayari. Salamat sa panonood. Kung may nanonood man, ayan. Ang gaganda namin sa camera pero pagdating sa video ang papangit. Ang taba ko pa rin. Thank you guys for watching. See you on my next vlog and good luck. Goodbye.